think ang pinaka-importante talaga is being open enough to get to know the person and really accept everything about the person you're with. Kung ano man, regardless kung anong lahi nila, kung anong background nila. So, I think that's very important when you have a long-distance relationship na alam niyo sa sarili niyo na hindi, na-secure kayo dun sa karelasyon niyo. Kasi kung parang medyo pinagdududahan niyo na, hala, baka nag-cheat na yan, or mga iba na nakakausap, then yun yung medyo, hindi ka talaga matatahimik yung kaluluwa mo. May iba nga, physically present but emotionally distant. Diba? So, I think yun lang talaga, you really have to, when it's your time together, you really have to focus on your time together. Hi, Talk Sheeters! Welcome to another episode of Talk Sheets with Lisa and Lisa, where we strip down and bare it all under the covers. Yes, where we talk about love, identity, and all the shit that matters. How are you, love? Okay naman, ito. Okay naman. Parang hindi tayo magkasama sa bahay. Piniplema ako ngayon. So, happy lang ako, hinog na siya. Hindi kasi, Ano yung itsura? Paano mo nalalaman pag hinog? okay, malalaman pag hinog ng isang bagay. Kapag, hindi kasi diba, kunyari, sinisipong ka. Kasi alam mo yung, parang, kapag hindi pa siya hinog, yung basta lang siyang matigas na gano'n, pero hindi lumalabas. Ito, kapag umubo. We're really going there. Yeah. Tatanong mo, kumusta ako? Ito yung life update ko. So ngayon, napapansin ko, hinog na siya kasi pag umubo ko, umaangat na siya agad. It's so hard to get there. I'm so happy I'm there now. Grabe na imagine ko siya. Although hindi siya green. Okay. I'm happy for you. Thank you, thank Grabe, you. achievement unlocked. Hindi, yan kasi sa'yo. sa totoo lang, hirap na hirap ako matulog for the past few weeks. Last Saturday, nagkaroon siya ng guest, basta a couple of guestings, pero tinatamad siyang tumayo dahil nga, yun. Hindi ako tinatamad tumayo. Masama yung pakiramdam ko. Iba yung tinatamad tumayo. Ang tinatamad tumayo, walang rason, tamad ka lang. Ito, masama yung pakiramdam ko, kaya hindi ako makatayo. Okay, inassume mo yun. Hindi, ikaw nagsabi. Tinatamad tumayo. Pwede ka naman tinatamad tumayo because of many reasons. No. Tinatamad kang tumayo because may sakit ka. Hindi ka tatama rin tumayo pag may sakit ka, hindi ka makatayo. Hindi ka makatayo kasi masama ang pakiramdam mo. Experience mo yun. Iba experience ko. Pwede ko sabihin, tinatamad ako tumayo kasi may Hindi, sakit love, ako. pag connotation, lazy, di ba? Hindi ka naman lazy kasi, No, tinatamad. So, you just don't feel like it. It's a general term for, people who are not in the mood to do something. Tinatamad akong gawin to. But hindi naman kailangan may sakit ka para tamarin ka. exactly. So pag may Isang sakit ka, hindi ka tamad. May sakit ka kasi. Pero pwede pa rin. O sige, 2 hours to, 2 hours to. So ikaw, kamusta ka naman? No, I'm good. I always feel so accomplished pag meron akong talagang isang malaking task na na-accomplish. So, natulog ako ng 7:30 a.m. nung isang beses dahil marami kaming mga inayos na mga concepts for our projects. So, may naisip lang ako, bakit kapag kumain ka ng burger steak, kapag dumighay ka, amoy na amoy mo pa? Mamaya, pag dumighay ako, lalapit ako sa'yo. Anyway, so yun siya. Diba? There's something about burger steak. Like, hanggang kinabukasan, alam mo, nag-burger steak ka kahapon. Ano bang ginagawa mo? Pag kumakain ka sa masarap, masarap mag-travel, tapos kakain ka. Travel! Diba? Travel, tapos syempre, diba? Minsan pag nagta-travel ka, you meet people. Pero, yun nga, our work calls for us to be away from each other. Kahit naman hindi sa ibang bansa, lagi tayong hindi magkasama. Minsan, many days sa isang beses, 'di ba? How is that for you? Paano ka naka-adjust? Nasanay lang ako. Kasi si Lisa, kapag hindi na kami magkasama niyan, nalilimutan na niya ako. Hindi yan nagte-text. Minsan, pag nasa ibang bansa yan, hindi ko alam na nakarating na pala siya ron. Wow. Oo. Sinabi ko naman siya yan Okay, are you trying to No, I'm just telling them. naglalabas ka ba dito Ay, na hindi. hinanakit mo sa akin? Hindi, alam mo naman niya hinanakit na yan noon pa. Okay na yan. Sanay na ako. Sanay na ako. Kumbaga, I just had to get... Kasi before, okay, nung bago tayo, di ba, talagang kailangan... di ba? Normal naman yun eh. Hindi lang tayo. I think with other couples also, pag bago sila,
update sa isa't isa, di ba? Hindi pwedeng matulog hanggat hindi nagpe-FaceTime. Tayo sometimes, dahil siguro, sanay na tayo sa isa't isa na, okay, pag nasa biyahe, alam kong busy siya, alam kong ganito. Oh, bakit? Hindi, ang cute lang. Kasi talagang, nalabas mo lahat ng mga hinanakit mo. Pero talagang dito, talagang safe space mo talaga Oo. yung talk shit. Kasi marami You sila. really find it safe to share something that you don't normally, share with me on, more intimate moments. Bakit? Hindi mo ba alam to? Taas mo na naman. Hindi mo ba alam to? Alam mo to. Sinasabi ko yan sa'yo. Okay, sige. Kakausap lang natin yan, di ba? Noong isang araw, kasama ng mga friends natin, o kaya ka may Life 360. Oh. Oo, kasi at least alam mo kung nasan ako. Exactly, yun nga yung point ko. Kumbaga, sinasabi ko lang na kung before, kasi, di ba, nanggaling tayo sa nasanay ako. Nasanay ako na hindi Kasi nag-update. iba yung nasanay ka na. Oh, So, parang ibig tamad lang sabihin, yun. nag-compromise ka. Parang tamad lang yun. Let's agree to disagree. Hindi, kasi pag nasanay lang ako, ibig sabihin, nag-compromise ka na about something. Hindi, ina-assume mo yan. Ina-assume mo yan na nag-compromise. Hindi, I got used to it because that's how you really are. Ba't ko ipipilit yung isang bagay na hindi mo naman ugali? So, okay, you're telling me na nasanay ka, pero hindi, nasanay ka, okay siya sa akin. meaning, you accepted that and you don't see that as a flaw. Yeah, it's not a flaw. It's just that that's who you are. Sanay na ako. Ito? Oo, sanay na ako. So, hindi mo yan isusumbat sa akin? Hindi, ang sarap lang isumbat ngayon. Pero hindi naman talaga. Kasi marami kang mga bagay na parang hindi mo siya sinasabi, Hindi. Ito okay na to. Promise. okay na to. Di ba yung okay na to? Hindi, before kasi Nasanay hindi. na ako. Before kasi, syempre, para ano ba naman to, hindi man lang nagte-text, ganyan. Syempre, isipin mo, lumipad ka ng pagkatagal-tagal, hindi ko man lang alam kung nakarating ka na ron. May kita ko na lang, may live update ka na lang sa Facebook, may picture ka ng kasama yung mga filmmaker friends. No. Ibig sabihin yung kasama yung mga filmmaker friends. Sabihin nagtatrabaho ka na. 'Di ba? Kasi iba ako eh. Ako alam ko, pag palipad ako, alam mo yan, love, lipad na. Pagkarating ko, ikaw ugat na iisip ko, love, landed. I shouldn't read into this, right? You shouldn't. I'm just telling, pag wala akong kwento, wala tayong conversation. Oo nga, hindi. Again, I'm asking questions just so that I can clarify things. Yun naman talaga yung Huwag goal, kang diba? mag-alala, walang sama ng loob. Pag meron kayong pinag-uusapan ng partner nyo about certain things na hindi ka familiar, o kaya mga... Teka lang, sandali. Anong hindi familiar? Kakakwentuhan lang natin ito nung isang araw. Na hindi ka talaga mahilig mag-update. Oo, but that's just like something about me. Hindi siya Oo parang nga, hindi- towards a person and the person is experiencing that Kinikwento behavior. ko nga and, na dati, issue yun sa akin. Pero okay na siya kasi nga, nakikita naman kita. O, pagkasama mo ako, nakikita ko, pagkarating mo ron, hindi ka na nga So you naliligo minsan. wouldn't ask me to, uy love, mag-message ko naman sa Hindi, kasi importante lang naman sa akin, alam kong nakarating kang safe. Pero dahil may app, okay, nakarating na siya. Oh, landed. Okay na yun. Okay. So okay lang sa'yo for, how long Pero ba ako putya hindi naman, mag-message? kausapin mo naman ako, mag-hi ka naman kayo sa isang araw. Hi, at tapos huwag ko na kausapin ulit. Oh, nag-hi naman ako. Kaya nga, thanks for saying hi. Okay, but speaking of distance, Pero yun na nga, Oh, di ba? sabi ko nga. Okay, go. speaking of distance, di ba, or being away together, pag-uusapan natin ang mundo ng long-distance relationships. Ito, hindi ko siya kaya. Feeling ko. From time and cultural differences, language barriers, stereotypes, adjustments, hanggang sa realidad ng pagmamahalan between a Filipina and a foreign partner. Yan. Ikaw ba, nagkaroon ka ever ng foreign partner? Oo, kasi I lived in the US. Ay, ito yung kinikwento mo sa akin na ikaw yung nanlilibre. Di ba foreign siya? Iba. Ay, hindi, pero may Filipino blood yun. Yun? Akala ko ba ano siya? Pero meron ako talagang, I dated a Mexican guy. Sino na naman to? Ay, ang dami mo. Tignan mo, hindi lang ako may lumalabas dito. May mga lumalabas ka rin. Oh, wait lang, hindi ako yung topic about foreigner. Oy, sino nag-date ng ibang lahi? Well, because it's our topic. Hindi, but you have to share. Sino tong Mexican guy na to? Sino yung Mexican guy na yan? Ano ba? Sasabihin ko talaga yung pangalan niya. Basta, ano na to, Hindi to yung kuripot. hindi siya kuripot. Magaling siya magluto, as in super, because he was a chef. Ang dami mong nakadate, ha? Grabe, yung mga comment mo kung hindi talaga kita kilala at kung alam kong, para talagang may laman siya. Pero, Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung Mexicanong yan.
Nagugulat ako, may Meksikano pala. Wait lang, hindi ako yung topic eh. Ibang tao nga. Can love survive Pwede siya lang yung distance topic without minsan. emotional neglect? What kills an LDR faster? Physical distance or emotional distance? Emotional, feeling ko. Kasi physical, diba? I mean, of course, you miss the person. Nag-LDR ka na ba? Hindi, nakatanong mo ko eh. Hindi ka Oh, pa pala nag-LDR, pero feeling mo expert ka. No, the physical distance is also a huge issue because especially sa mga tao nang kailangan nila physical touch. O may Diba? hindi. That's their love language. Hindi, pero ang ibig ko nga sabihin, okay, o sige, hindi nga physical distance, pero magkasama sila, parang malayo din sila sa isa't isa. O di, wala rin. Yeah, pero iba talaga when you're physically not together. Well, you make Kaya nga LDR eh. Malamang. Oo, pero syempre, yun yung setup mo, pero yung experience you going through that kind of setup is another thing. And iba-iba siya sa iba't ibang tao. Pero swerte lang ng mga tao ngayon, no? Kasi like, may FaceTime na, di ba? Yeah, imagine kung Oo, mas madali dati- lang phone sex. Yeah. Wala nang phone sex. Mas Kaya nakikita nga. mo na talaga. Kaya nga, mas Hindi, madali kasi na nga. iba yung definition dati ng phone sex before, di ba? Talagang telepono siya, yung landline, ganun. Tapos may nag-uusap angat na kayo. party line, no? Oo. O yung angat ng Ayun. nanay may extension sa baba. Hindi nangyari sa akin yan, ah. Well, beyond kilig, LDRs also come with loneliness, trust issues, and communication fatigue, and moments where love can either grow stronger or slowly fall apart because of the distance. Actually, sobrang bagay yung topic natin ngayon kasi maraming mga nanonood sa atin ng mga OFWs, Yeah. you know, may rule tayo before. Actually, nung wala pa kaming mga responsibilidad masyado, katulad ng ganito karaming staff, meron kami rule ni ICE. Hindi pwedeng lumagpas ang 5 days na hindi kami nagkikita. Kahit sa ang parte ng mundo. As in, siguro... 5 days ba? Di ba 3 lang? 5 naman. This was parang between 2013 to 2015. Kasi nga, parang it's just the two of us and Amara, so we're building our family, and then, you know, we can still afford to really parang take time from work. Talagang piliin namin hawak namin yung oras namin. So, halimbawa, 5 days na siya sa I remember, hindi ko makakalimutan to, 5 days na siya, nasa Qatar siya. Kuwait. Like, I had to fly there, magkasama kami, tapos overnight, uuwi din ako kasi may trabaho ko. Yung parang, we made it a rule na parang dapat lagi kami magkasama. Kaya siguro talagang hindi kasanay na LDR tayo kasi nga, you're so used to us being together and almost inseparable tayo. Pero wala, nasanay na ako. Pero syempre, iba talaga. Naglalabasan dito yung mga sama mo ng loob, ah. Hindi, dati nga yun. Ano ba hindi mo maintindihan sa dati? Pero syempre, ibang level din yung usapan when it comes to long-distance relationships because beyond the kilig and constant updates, there's waiting, missing each other, misunderstandings, and the challenge of keeping the connection alive despite the distance. So, to help us unpack all of that, makakasama natin ang pinakabago kong friend, na I'm sure na-experience din niya yung mga highs and lows of LDRs, but is now happily living together with her husband after finally closing the distance. Welcome to Talk Sheets with Ice and Liza Kring-Kim! Yes! Tara! Hello po. Hi! Oh my God. Wait lang sorry First time kong mag-cuddle with mga ganito Yes. kadaming tao. First time mo Ang mag-threesome lapit, with us. oo. Yan. Makikumot ka na. Buti na lang wala akong... Huwag mo ko hahawaan, Nahinog na to. Okay. Oh, sige. Okay, so before natin pag-usapan yung struggle, so teka, gaano kayo katagal nag-long distance LDR? Mga 17 years. Charot! Joke lang. Hindi, less than a year. Okay, less than a year. Less than a Okay. year. Gusto kong malaman, how was your experience then? Ganun ako kasi. Yan, parang nakatingin ko sa inyo Ayan, pareho. yan, 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 there. yan. Okay. How was my experience? Okay, this was during the time na hindi pa uso ang smartphone. Pero 25 years old lang ako, ha? Oo, 25 years old. Yes. Hindi pa Okay. uso yung smartphone noon. So, kung yung mga kababae natin nanonood, ano man tawag mga talk sheeters? Uso pang Skype. Oh my God! Kasi di ba, syempre ngayon, talagang ang dali mo like whatever, Viber, kahit ano, di ba? You have all, even Messenger. Doon, nung time na, I think this was 2011, meron naman ng mga ganun, pero hindi pa ganun ka-accessible. So, personally, I didn't have the smartphone yet. And then, the reason why he went to Korea was to parang train for work.
So, medyo 12 hours siya nagkatrabaho everyday. Nakakapag-usap lang kami literally sa gabi once he gets home. So, yun yung mahirap na part. Kasi for most of the day, walang, yun ko, hi, hello lang, pero gabi lang talaga. In mga 15 minutes lang. Kasi syempre magpahinga na siya dahil the next day, papasok na naman siya ng maaga. Sige. Hirap din talaga, no? Super. Pero sige, bago natin pag-usapan, bago tayo mag-deep dive sa LDR, let's play a game muna. Okay. Alright. Okay. Magsha-charades tayo. Magsha-charades kami kasi ang nalaman ko na K-pop or K-drama, ano ba tawag sa'yo? K-pop fan? Or K-anything fan? Oo, pero parang yung isa sa mga nakaraan ko yan. Oo, isa. Hindi hanggang ngayon naman, syempre hindi mo pa rin matatanggal sa buso sa pagkatao ko yung Korean ganap. O syempre asawa ko Korean. Nag-asawa nga ako ng Koreano, di ba? Yeah. Pero I was one of those that started, I was one of the first K-pop fans in the Philippines and also was very active in building the K-pop community locally. How did you get started in? Kasi yung magiging charades natin has something to do K-drama to, K-drama. Patay! Talo na ako dito agad. Yes! So, May prize ba to? Para lang may context. Well, mamaya. So, para lang may context kung bakit K-drama yung mga topic natin is because like, yun nga. Pero tayong 1 minute, okay, para Okay. humula. First to score 3, siya ang panalo. Fan ka ba ng K-drama? Si Watch? I watch, Okay. but not, hindi, I mean, I don't know kung, ilan ba dapat na panood mong K-drama Kaya para nga mag-qualify ka sa fan? Tsaka anong year to umere? Grabe, Wow. alam niyo talaga yung hindi nakakatakot siya. Oh, ikaw mauna. Ewan ako, last ako. Okay. Lahat naman tayo dadaan dito. Kaya nga, oo nga, epal ko rin. Tangina, hindi ko alam to. Oh, sige, ano na lang. Title naman na yan. Title yung papahulaan, no? Okay. When you say K-drama, so series and films? No, Series. lang. Okay. Okay, ready. One word. mountain. 1 word, 2 syllables. Sorry. 2 words. 2 words. First word. Baby. Sweet. Heart. Love. Love. Together. Heart. Together. Sweetheart, mag-asawa. Wife, husband and wife. Okay, drama ng Tagalog. Relationship. Okay, heart. Love. Love apart. Sarang. Okay. Second word. Love mountain. Love peak. Love together, love peak. Airplane. Sikat mo to kay drama? Kailan ba to? Wala, wait. Love. Oh, go. Ang hirap. Diyos ko. Pili ko mali yung mali kasi. Love, pray. Love and pray. Love. Huh? Pero love. Tama Tama yung love? Hindi. Together. Lovers. Lovers in Paradise. Lovers in Paris! Okay. Ganun pala kaluma! Gano'n ka luma? Ganun pala kaluma! Naisip ako mga 2017, mga 2018, 2003 pala yan. Grabe siya! Nakatanong! Afraid. O, ikaw next. Okay. Ako next. Sana alam nyo. Wait, pag nahulaan nila, may point. Okay, so ibig sabihin. Actually, ako Kasi kahula. nasadya mo nga yung So, yung dalawa ang may points. So, pwede niya sadyain na huwag magpahula. O parang... Bakit? Kayo nga ang may points eh. Di ba? Hindi, pag hindi walang namin point. nahula, Hindi namin nahulaan, hindi mo na. pwede mong gawing tactic yun. Paano kung maging tactic? Hello, ano ba to? Love. Oh, alam mo, lover. Okay, sige. Naku, napanood nyo kaya to. O, madali lang to. And 3, 2, and Q. Ay. Ano ba yun? Two Two words. words. First word. Heart. Love. Lover. Love. Second word. Love. Lover. Box. Love Lovers clock. in time. Love in time. Love in time machine. Love in death. In death. Love and death screaming. Love. Tick. Love back in time. Ang hirap kasi! Pag hindi namin pala di magigat yun. Rising from the dead. Love. Oh, love and Ilan pa? love and waking up.
Lovers waking up again. Train to Busan! Wag na. Ano ba naman to? Love alarm. Alarm? Oh my God! Alarm. Wait lang eh. Oh. Love alarm! Nag-umigising eh kasi may alarm. Pazombie ka na, girl. Sorry. Sorry. Okay. O, sana. Alam niyo to! Oh my God! Game? Game. Four words. Last word. Last? First? word. Fall, jump, lie, fall. Down. Down. Angry. Fall. Wow, sino? Crash landing on you. Yes! Okay. Teka, pwede ba yung... Tura mo doon ah. May suspension pa yun ah. Pwede mo lang itulog? Sana alam mo ko kanina. Wow, it's fair. Yes, meron pala tayong pag-asa dito sa game na to. Okay. Ito yung game na talagang feeling mo hopeless ka talaga. Okay. Okay. 2 words. 2 words. First word. Coffee Prince. Okay. Galing! Okay. Sino may point siya? Ba't ka tuwa? Ako may points eh. Ako yung tama eh. Yung mukha na naman. Shit. Naku, pag siya nahihirapan, paano pa kami? Iniisip ko kasi pag hindi napanood, baka mahirapan. Pero sige, go. 2 words. 2 words. Second word. Okay. Ring. Wedding. Marriage. Engagement. Engagement. Ring. Terms of engagement. And... Coffee. Will you be engaged? Other words for engagement. Fiancé. Ring. Natatanga ako. Open. Close. Mas malala yun. Other words for engagement. Open. Close. Oh, marry me. Marry me tomorrow. Marry me now? Ano ba tapusin na natin to? Ano? Business proposal. Ano? Business proposal. Ay, gusto ko naman yan. Ano naman namin yun? Sabi, other words for engagement. Proposal. Alam mo yun, that's one of the super fun K-dramas that No. we've seen together. Kasi hindi kami Ah. nanonood together. Minsan may panonoodin siya ako, iba panonoorin. Pero yun talaga, Si Rachel and si ano pangalan ng mga at dede saka ang niya? dami niyang mga ano, ang dami niyang parang mga cut mga ano. mga Teka, ito ba yung si effects. ano? Hindi ko, sorry, anong pangalan niya? Yung girl. Ni lalaki? Anyosop? Anyosop, no? Oh, Ito ba yun? basta yun yung Hindi ko cute. yung pangalan niya. Pero cutie yun. Si Rachel and Samantha. Natayo sila sa gitna at nagiging garden yung buong paligid nila. Ano ba yun? Oo. Business proposal. Hindi kasi talagang... Okay, nakastart na kasi ako manood. Nung pandemic. Yes. Ito yung feature. 2022 May intrusion si Bibigo. But, yes. Oh, di ba? Oh, yun. Na yun yung company niya, yung Bibigo. Tapos nagpunta sila sa mga bukan ng lechugas. Lechugas ba? Lettuce. So, may panalo na? Wala. Ay, nakabos! Parang pagod yung game na to, ah. Ano ba? Akala ko gusto mo na ako. Nag-enjoy ako dito. Kailan ko mamaya dito. Magtingin lang tayo. Ay, okay. Alam ko itong game ko. Alam ko ito. Game? Okay. 3 words. First word. Last Third. word. Wedding. Bride. Mic, singer. Music. Excuse me. Mic. Microphone. Flower. Voice over flower. Flowers. Voice over flowers. Yes. O, panalo nila natin. Talagang Wala pala. I want more. One more daw. No. Nag-enjoy siya eh. Papadulunin mo na siya. Ay, iniisip ko. Mahirap to. Feeling ko mahirap to. 4 words. 4 words. First word. First or fourth? First.
Ring. Ring. Proposal. Proposal. Engagement. Diamond. Jewelry. Jewel in the palace. Sorry. Okay lang. Okay lang. Gusto ko na nanalo ka. Para may prize ka. Okay. Okay. Kaya niyo to. Okay. Okay. 2 words. 2 words. Second word. Mountain. House. House. Okay. Love house. Farmhouse. First My- word. Okay na, first word. Stomach house. Oh. Hunger house. Burp house. Pregnant house. Circle house. Bump house. Okay. Not part of the... Baka mahulaan niyo. Hindi, wag na lang. First word ulit. Coffee house. Water house. Jug house. Hunger house. Thirsty house. Hungry house. Hot house. Yes! Kaya na kayo sa ako! Full house. Wala! Eto ka! Wala ba si Lisa Scar? Wala ba? Luther! Shit. Ang galing ko kasi magpahula. Hindi lang, marami siyang alam. Okay. Alright. 2 words. Second word. Second word. First word. Prince, king. Princess. Princess Hours. Yes. Well, pag hindi talaga siya nanalo, ibig sabihin hindi talaga siya kay drama fan, no? Okay, sige. Last. Take a ba? pa ba? Bakit siya enjoy na enjoy? Hindi naman siya nananalo, no? Kantuwa siya Gusto ko kaya yung nanguhula. Ito pag hindi mo to ano Alam ko yan. mata. Wait lang. Iniisip. Huwag mo muna isipin. Wala pa akong pinipili na clue. Wala ka! Wala pa akong clue, love. Ito pala, oh. Okay. Nabibilang ko kasi kung ilan napanood. Okay. Sabi sa aware siya kung ano yung mga yun. Ah. 2 words. Okay. First word. Squid Game. Sorry. I'm so sorry. Okay lang, kailangan mo pang natawan Oo nga. sa buhay. Hindi Sorry. pwede yan. Kahit okay Ibibigay lang. ko dapat sa wala sa isip ko. Competitive kasi ako eh. Oh my I gosh. love that. 6 points. Okay. Yay! Dahil nanalo ka, At dahil dyan, syempre, Wow! pwede ka mag-hit. Yes! This is for... Ako na naman nagbukas. sa'yo to. Picture. Oh. Yes! Oh my God! Oh my God! Gagawin ko sa backdrop ng TikTok tea. Thank you so much! This is so cute! Yes. Oh my gosh! Manda kayong lahat. Oh, di ba? Thank you so Ready ka much! na, So ready cute! ka na, ready ka na talaga to go in bed with us. Perfect! Di ba? Ang ganda. At ang At grabe. Oo nga. Si naman Tiny Deluxe ang nag-makeup sa akin siya. talaga? Si Tiny. Kaya di ba? Saan na papabangs? Kaya Megalized. Trima Salon. Thank you. Ba't hindi mo tinatanong sa akin yung nagbabangs ako nung bata ako? Ang ganda ng bangs ko. Oo, idol siya talaga eh. Ng mga tao. Piraso. Pero di ba, hindi ba kayo nahihirapan na kabangs tapos pag mainit? Hindi ba siya nagdidikit-dikit? Nagdidikit-dikit. Pero galingan mo na lang sa buhay mo. Tsaka hindi siya naman siya nagdidikit-dikit sa atin kasi yung noo natin talagang, sakto lang. So may sinasabi ka sa noo ko? Uy, malaki din ako ah. May sinasabi ka sa noo ko? Uy, hindi malaki din ako ah. Kaya ako nakabangs. Grabe pagkakaturo mo sa akin sa dinyo. Tingnan mo yung sa kanya. Kalahati ng atin. Hindi, kalahati yung atin ng kanya. Eh, matalino kasi siya. Oo nga. Hindi, matalino rin siya eh. Hindi ko Sa bagay, oo nga pala. Hindi natin gagamit na comparison. Hindi, yun, oo. matalino yan. O, simulan na natin tong... First of all, thank Love you it. for being part of No, our thank show. you for inviting me and for being your new friend. Yes, I love it. Ready. No, seryoso talaga. Ang saya nilang kaibigan ko nila kausap. I was very, very curious kasi pagdating ni Ice galing sa Think Talk Tea, talagang kinuwento niya sa akin na, Love, grabe. Sobrang
parang 3 oras yata kami nag-usap dun sa TikTok. And sobrang na-enjoy ko talaga yung podcast na yun. So, Thank you, I was thank very, you. very curious pa to get to know you. And kaya sinabi sa akin ng team na parang meron tayong collab because you're coming here and you're Yes! Anytime. Actually, mainstay na po ako eh. Oo, actually. Pinag-uusapan natin all of this K-drama stuff, K-culture. Just a brief background no, sa mga taong hindi nakakaalam nga about like how you got started into being an influencer, how you got started into your podcast, and actually how you found the love of your life. Like, walk us through about your K-drama obsession before. Your Okay, so I started to become actually K-cultures, but K-culture fan. Kasi halos sabay yung K-pop and K-film, K-movies. Noong 2003. 3 years old lang po ako noon. Sabi ko, Wow. 3 years old lang ako noon eh. Tapos, sobrang late pa lang ng fandom sa Philippines noon. Like, almost lahat ng K-pop fandoms at K-pop fans, kilala ata namin. ganun lang kaliit talaga. Oo, like parang, kasi parang syempre, wala pa nga nung Facebook? 2003, 5. Di ba, 4? Wala pang Facebook wala. noon eh, di ba? Kasi Friendster. nag-uumpisa pa lang din yung K-wave noon. Yes, yes. Of course, because I was with film. Yes. Alam ko na 2000 and 2001 nag-start talaga Correct. internationalizing of Yes. and globalization of like Korean content. Oo. So, kaka-start lang yun, and that was the second generation, that was the start of the second generation of K-pop. Kasi mga nasa 5th gen na tayo eh. Second gen ako naging fan. Paano mo na-discover? F4 fan ako. So, Meteor Garden, di ba? So, may mga, di ba uso nung araw? Taiwanese yun, di ba? Uso ng araw yung mga PEX, Philippine Exchange, mga Chinoy.com, di ba? Tambay-tambay tayo dyan. Kasi fanfiction writer tayo nung araw, doon tayo nagpo-post eh. Tapos parang may nakita lang akong thread na about Tungbang Shingi, which is the first group that I became a fan of. Ano pangalan? TVX, Tungbang Shingi, TVXQ. Okay. Meron tayong lumang tao fan dito. Kasi konti ng Meron akong TVXQ, kilalaban ah. dito sa pagting sa K-culture. I know. Oo. So, dun sa kanila ako nag-start. Pero, parang sila lang nag-introduce sa akin. Kasi parang I became exposed na to everyone since that time. Eh, meron kasi akong personality na I like putting together communities. Yes, So, I started parang fan group ng TVXQ Philippines. Tapos doon na nag-ugat na yun, napunta na sa Philippine K-pop Convention, nag-organize kami ng mga events, ganyan. And then, ayun, hanggang nakapangasawa ko ng Koreano. Pinangatawanan ko kasi. Pinangatawanan ko yung pagiging fan ko ng K-culture. So, paano How did you ka? meet Jimmy? Yeah. Yeah, so I organized in 2010. I was 10 years old. Nag-organize ako ng parang first K-pop night. Parang imagine mo clubbing siya. Club, pero puro K-pop lang yung tunugan. So fun siya ng ganyan. Eh, that time, parang I think my husband that time was working in a Korean newspaper in the Philippines. Okay. So he covered the event and that's where we met. He was also my first boyfriend. Kasi Okay. 10 lang ako, di ba? Okay. Talaga, first mo siya? So, first and only? Yes. Hindi ko sinasabing gusto ko to, ha? If you will ask me, I always let other people, mga bagets ko, mga bata ko, I always tell them, hindi, magjowa kayo ng madami, please. Tumikim kayo ng maraming titi. Sa true lang. Try ko nga. Try ko nga, Char. Pero kasi pero pag sinasabi ko na first boyfriend sa pangasawa ko, sabi ko, hindi naman, nakaka-romantic ba yun? Kasi Oo. mas default yung marami. Oh, yes, And yes. it's actually, especially ngayon, parang mas rare na yung, siguro nung Correct. araw, parang mas expected sa'yo na, kung sino yung first boyfriend mo, yun na yun. Noong mga boomer time, no? Yung mga Yeah. nanay natin. Pero in this generation, parang the default and the norm is to actually, experience the life before you end up with the person you want to be with. And you, bilang 25 years old, di ba, nasa generation ka ng mga kabataan ngayon, but you chose to be with the first person that you're with. True. Bakit? Ano nga naman? What did you see in him? What did I see in him? I think, kasi parang prior to that, I was parang, not naman dating around. I was meeting other guys. Okay. Pero hindi lang siya, parang feeling ko parang hindi na umaabot sa mga next steps or whatever kasi parang hindi ko mambet. Pero nung sa kanya kasi, parang feeling ko, doon ako think sa point ng buhay ko na namang mawawala, sige, jawain ko na to. Hindi kala ko talaga 3 months lang kami, yung ganyan. Tapos cut Ako rin to. ganun kay Ice doon.
Di ba, yung parang gusto mo na i-try. Sige naman, wala ba? Sige, okay Sa lang. sarili ko, para lang magkaroon ako ng closure. Ano? Hindi, actually, gusto ko lang sabihin sa'yo, mahirap ako i-try kasi masarap ako. Wow! Galing sa kanya yung galing, oh. Grabe. Diba? Yun na feel mo. To be fair naman, hanggang ngayon naman, di ba? Hindi ka na Kumawala ka nakawala. pa ba after mo i-try? Yan na nga. Kumawala ka pa ba after mo i-try? Hindi naman. Yeah, exactly. Totoo naman. Bigay mo sa kanya yun. So, ayun. Honestly talaga ha, sinasabi ko sa asawa ko naman, hindi ko na expect na tatagal kami, pero tumagal kami to the point na I think when we joined the reality show, 4 years later, parang 4 years kayo magjowa nung sumali kami nung I Do. Tapos yun, hindi kami nag-break in. Wala kaming ganon, yung mga parang nag-cool off, break. Actually, hindi kami nag-away nung magjowa kami. Ngayon na lang. Nung nag-asawa na. Kasi syempre, actually, hindi pa kami nag-aaway nung personal na away, yung parang nagkakaganyan. Ang away namin laging related sa work. Parang kami. Yung walang about parang personal issues, hindi siya ganyan. Laging talagang parang, tangan-tangan naman kasi ng mga desisyon. Mga Pero ganun. question, syempre 'di ba? Of course, kahit naman very interested ka na sa Korean culture. I mean, it's still different when it's kumbaga when you're doing like a one-on-one thing with someone na di ba? I mean, it's a personal relationship already. Yes. So, may mga adjustment ba sa culture, sa... Oh. Being with a foreigner. Don't get me wrong ha, I didn't marry him because he was Korean. Baka sabihin ng mga tao, masyado naman akong Korea boo. Pero walang influence yung, you know, you really love K-drama and all. I don't think so because I mean, nag-date din ako ng Japanese. So parang hindi and It's really the Pinoy. person. It was really the person and I think like why what was your question again? Bakit siya? No. Ang question ko kasi nga, parang, syempre, kumbaga kahit naman pareho tayong Asians, di ba? Iba-iba pa rin ang kultura natin. May mga, klase mga adjustment yung kailangan nyo parehong gawin? Sobrang daming adjustment. I think more than kapag nag-asawa ka ng like American or something. I think talaga? more, feeling ko. Bakit? Well, first language. Yung number one. Kasi nung naging kami ni Jimmy, he just like finished learning English. Oh. Kasi parang he went to the Philippines, talagang totally zero knowledge ng English, di ba? Tapos pagdating niya dito lang siya nag-aral habang nagka-college. And then, nung nakilala ko siya, parang kaka-learn niya lang. And then, so, hindi pa, yung communications-wise, hindi pa ganun ka buo. Which worked in our favor. Let me explain. Kasi, you know, di ba, pag kunyari nagkakaintindihan, kunyari, nagliligawan kayo or whatever, and you speak the same language, minsan, natatakot kang ma-offend yung tao or whatever, you try to palabukin yung sinasabi mo. Di ba, you try to parang, Look for the right words to say. yes. But because he doesn't know the other words, he's very straightforward. Yes. So parang, I don't want this. Yun lang. Hindi niya sabihin na parang, is it possible that we can, hindi niya nagaganunin. So that's why, I mean, communication-wise, it really worked for us because wala talaga kami paligoy-ligoy pa. Dahil hindi niya kayang magpaligoy-ligoy Yeah, language-wise. Because yung vocabulary niya talaga Limited. very limited. Oo. And for me also, hindi ko rin pwedeng, pag naggamit pa ako ng iba-iba, mahirap din for him to understand. Yes. So, language was the number one. Okay. But when you, parang kumbaga pag napagdagumpayan mo na yung language na yan, the other is, at least specifically for Koreans I cannot speak for like Chinese or other Asian countries. Sa Koreans kasi, pinapakilala lang yung magjowa kapag papakasalan na. Pinapakilala lang sa family? Oo. Yung tipo pag napakilala ka, mag-asawa na ba kayo? Hindi yun ni-introduce. Siguro nga nagbago na, but I mean, for the longest time. Kaya nga yung mga friends kong Koreans that time, sinasabi, pupunta ka sa bahay ni Jimmy, parang 1 year pa lang kami, mag-asawa na ba kayo? Hindi naman. Ganun siya ka-big deal? Ganun siya ka-big deal. Oo, so Yan. kailangan, ito na yun. This is it. Pero for us, di ba, ba't ka nagpapaligaw sa labas? Dapat dito sa bahay, di ba? Nililigawan pala, sa bahay ka na yes. Doon naman sobrang different. Pag dinala mo sa bahay, parang, ay, ano ba to? Ano ba yung sa Pilipino? Pamamanhi ka na ba? Ganon na siya. So, mga ganyang factors. And then, it doesn't apply to me, but from a lot of the Filipinas who married Koreans na kilala ko, na nakatira sa Korea, they're expected to parang take care of the Korean parang in-laws. Ako sobrang prinsesa ko. Umuwi ako dun lasing, tapos pagising mo, ikaw pa yung napagsilbihan, lutuan ng pagkain. Kaya parang, bakit? Paano ka na?
tanggap sa pamilyang yan. True love, true love. Oo nga. Pero to be fair naman kasi kay Jimmy, and I think this is very, how do I say it? I think it only applies to us. It's not the norm. Most Filipinas, when they marry into another parang culture, for example, they are the ones who adjust to the language. Diba? Ako yan, nag-asawa ka ng mga German, diba? Ikaw lang, ito sila nag-aral diba? Not with this bitch. Kasi sabi ko talaga, if you wanna get with me, you gotta listen carefully. Para kung kumbaga, hindi ako yung Intrusive I know sorry na po. Inaantay ko yun sasabihin niya kaya. And she did. I did. Napag-usapan kasi yung Spice Girls kanina. Sabi ko, sige, tuloy ko na. Punchline na natin to. So parang, I can converse in Korean. Hindi mo ako mabebenta sa Korea, pero hindi ako fluent magsalita. And I don't think I ever really tried to really learn. Kasi, ang ano ko sa sarili ko, ikaw mag-adjust. Kailangan ako. So ngayon, magaling na siya mag-Tagalog. Tsaka mas alam niya yung kumbaga, mas marunong siya maki-deal with Filipinos than me dealing with Koreans. Although I can deal with Koreans, I've worked with them for like almost... But hindi ba dahil he eventually decided to move here? Is he, dito na ba kayo? Yeah, we've always been based here. We would just go home like once in a while, pero talagang based kami sa Philippines. But that's also part of the reason. Kasi he could have decided to go there and live there and ask me to come with him. But would you, if ever? Pero parang kasi ikaw yung alpha sa relationship. I mean, nakikita ko na parang, you really speak your mind. Yes. You know what you want. And he's more an introvert. Very ayon very ayon. sa Koreans, then na nakikilala ko na na talagang, very prim and proper sila. Yung mga girls, no? Oo, talagang ganyan yan. Nung naging kayo, kailan kayo time na medyo nag-LDR? Mga 1 year into the relationship pa lang. 1 year to the relationship. So, bagong-bago pa. Like? First boyfriend mo, tapos foreigner pa, tapos nag-LDR kayo. Tsaka nga yung technology medyo limited pa, 'di ba? Actually, sa totoo lang, hindi mahirap for me because I'm a very independent person. Okay. Kumbaga, nasanay naman ako nung walang jowa. Di ba? Sanay kasi ako nang walang jowa. Hindi naman ako tipong parang talaga naghanap lagi ng lalaki or tite, ganyan. So, nung... Sorry, what's that? Ano daw? Ilabas nyo nga! I wanna show and tell. Wait. So, hindi ko siya, parang for me, hindi ako nahirapan. Hindi ko alam sa mga Pinoy, Siyempre kasi parang yung mga, kunyari, And he Pinoy. was emotionally present. Very, very, very. Pero yun na nga, alam naman namin na we only get to talk after his work hours, Okay. once he gets home. 1 hour pa yung commute niya, papunta pabalik Layo. So parang talagang mga 10 o'clock na ng, di mo, parang 11 ng gabi. Pagod na rin siya. Pagod na rin. So understandable na wag na tayo masyadong parang, para ba, ganun ba, hindi ako insecure sa relationship, in other words. Yeah. And I think for him also. So I think that's very important when you have a long-distance relationship, na alam niyo sa sarili niyo na hindi, na secure kayo dun sa karelasyon niyo. Kasi kung parang medyo pinagdududahan niyo na, hala baka nag-cheat na yan, or mga iba na nakakausap, then yun yung medyo, hindi ka talaga matatahimik yung kaluluwa mo. Yung ganun. Yes. So, how do you make each other feel secured? Kasi it's so easy to say na, dapat secured kayo sa relationship. Pero ano yung mga efforts na ginagawa mo? Ano yung mga sinasabi niyo sa isa't isa at ginagawa niyo para sa isa't isa to make each other feel secured? I think most important is not entertaining other people. Hindi naman kasi kami, alam mo yun, like even, ikala ko talaga mag-cheat ako Kala ko Hindi naman nangyari. Alam mo yun, tipong nawala siya sa ano ko na, parang nung start na nagka-jowa ako, parang hindi na ako tumingin sa ibang, like I never found other men attractive. Parang ganon. Wala naman. Parang wala. And I feel like for him, more so. Yun talaga yung parang naging allergic sa babae or something. Oo. So dun pa lang, parang hindi ako yung tip, di ba ngayon yung mga, parang may nakikita ako nagme-message sa kanya sa, di ba? Ganun yung mga magjajawa yung... Alam, feeling harmless. Oo, parang may Parang nag-message. text-text Wala kaming ganun. So, yun palang malaking How long have bahay. you been together? This year, 16 years. 25 ka pa lang, 9 years old kasi naging kami. Oh, God. And married yon. Married. Married is 12. Ay, pareho tayo. 2014 ba kayo? Oo. Yes. kami din. Yes. Ano month? December. November kami. Oh, wow. So, naman ka ng 1 month. Yes. Oh, wow. So, okay, you've been together 12 years.
ano na yung mga nakasanayan nyo na sa isa't isa na you will never get tired of? Or yung mga bagay din na parang, because you know, you've been together 12 years, you've been taking for granted. Well, nakasanayan. I guess, syempre, di ba, mag-asawa kayo. Alam niyo yung tipong, parang yung rhythm ng isa't isa. I guess yun eh. Yung parang alam mo na, kunyari, pag ito mas may pakiramdam, yung marunong na kayong marunong na kayong mag-read between the lines. Yes. Yun nga, yung parang bad trip ba siya or something, or excited ba siya, na kahit hindi ka naman na-excite, parang kailangan mo rin sabayan. O, yung mga ganong mga bagay. Small things. I think it's really more the small things rather than malaking bagay eh. I think that's the way for relationships to work out and work for a long time is for people to make the small things work out. Hindi siya yung grand gestures na parang every anniversary may ganito. Hindi siya ganun eh. Yung tipong pag umaga, pag umaga, hindi mo ginigising kasi alam mo namang hindi naman niya kailangan. Yeah. Kasi my husband sleeps a lot. May nabasa kong ganyan na parang love means being considerate. Diba? Yung parang, kasi sometimes, we sometimes have to go out of our way because we're giving consideration to the other person. Pero I think, nagustuhan ko yun nung nabasa ko siya. Like yun, tama, the little things. Little things, yeah. Na kapag nilalamig siya, kukumutan mo, or nagugutom siya, ikaw, those things, diba? Na hindi siya talaga made of grand gestures, but it's the tiniest things in between that actually matters. And I think what I observed about us when I look at other couples, the reason why we really don't fight so much is we know how to, ano matawag nito? Basically, never kami nagka-clash. So for example, alam kung bad trip siya, quiet na talaga ako. Hindi talaga ako sumasagot, wala talaga akong explain, no explanation at all. Tapos pag siya din, alam niyang parang hindi ako masaya, ganyan. Ikaw na bahala ka sa buhay mo. Gaganon lang siya. Tapos sabihin ko sa, ba't di bahala ka sa buhay mo? Ganyan. Tapos sinabi niya sa akin na parang, sabi ko kasi sa kanya, I don't like the fact that you always brush it off. Kunyari, I'm trying to say something, tapos brush off mo ako. Sabi niya, the reason why I'm brushing it off is so that we don't have have confrontations. So parang palamig muna, and then later we discuss that. That's why... Pinag-uusapan niyo naman. Oo. Tapos marunong kami mag-sorry eh. Marunong kami mag-sorry sa isa't isa talaga. Yeah. Like, walang pride at all. Yeah. Kumbaga, it's not about who's right. No, never. Yeah. Ano yung very, very distinct sa relationship ninyo? You know, being with Jimmy as a Korean, as a foreigner, na you know, kailangan mong mag-adjust compared to like a normal relationship. Diba? What is it about him? Or in general, like being with a Pinoy. person na hindi mo pareho ng kultura. No, actually, I think yun yung pinakamalaking adjustment for everyone would be the cultural differences. Yun talaga siya eh. Kasi iba din talaga yung ugali ng ibang... Kunyari, gathering sa bahay, gathering sa pamilya namin, di ba? Siyempre, pag Pinoy yan, marunong makisama. Pag nagpatagay, tatagayan mo kahit ayaw mo. Siyempre siya hindi. Hindi siya. So paano siya makihalubilo? Hi, hello, ganyan. Pero hindi niya alam yung mga bagay na yon. And I don't also impose. Na parang if you don't and yung want... family mo rin. Kasi syempre, iba Syempre na nung- kayo dalawa. syempre nung Pero yung umpisa. external people who are expecting for them to adapt to our culture. O, di ba may ganun pa naman ang mga Pinoy minsan. Diba? Oo, Pero syempre nung umpisa, talaga nung bago pa lang kami, pati bagong kasal. Syempre parang may mga tumaas ng kilay. Alam ko yan, kahit hindi mo Talaga? sinasabi. Pero meron at meron. Pero ang point ko naman is, ako naman yung kasama sa ba. I mean, gets niyo yun? Yung parang, you can say whatever you want. Yeah. But at the end of the day, as long as him and I are good, then, you know, siya naman yung kasama ko sa bahay. Ako naman yung kasama, hindi naman kayo. Ba't namin kailangan makisama? Ito may tatanong ako, kasi syempre, di ba, because of the emergence nga of K-pop, K-drama, grabe, talaga naro-romanticize ng mga Pinoy yung mga Korean. So, ano yung things na niro-romanticize ng mga Pinoy about Koreans that is actually misunderstood? Okay. I remember, and I think this applies to all Korean men. Nung bago lang kaming magjowa, sabi niya sa akin, I hate Korean dramas. Sabi niya. Oo, sabi niya. So, kung bakit? Sabi niya, because sobrang fantasy siya. Tapos kala ng mga international people, Korean men are all like that. Fiction siya eh. Fiction yan eh. Tsaka hello, syempre, it's the best foot forward, no? Yes, of Korean, diba? Pero hindi, parang, tanongin mo kahit sino ang nakatira sa Korea na Pinoy or may mga lumalabas sa TikTok nun, diba? Yung parang,
parang expectations versus reality sila. Pagdating nila sa Korea, hindi naman pala ganun yung mga... Ano ba yung, sorry, but I haven't probably Well, watched enough K-dramas to know. Ano yung mga typical stereotypes that is yung portrayal ng mga Korean men? Of course, Na niro-romanticize at fantasize. I think it's the Siyempre, I cannot naman speak for everyone, di ba? Based on my observation lang and the men that I know or the people that I know, hindi naman sila yung tipo bang parang ibibigay yung the romantic gestures. Of course, I'm sure may ilan, hindi naman pwedeng talagang forever, pero hindi ka nila, alam mo yun, igagawin sa hahalikan pa ganyan. Hindi siya ganyan. Tsaka pag nagkikiss kayo, hindi siya maraming angles. Hindi siya umuulit-ulit, tapos sumislow mo. Hindi siya ganon. Di ba nga? Habang may nahuhulog na mga... Mga petals. Oo, wala. Hindi po talaga. Ano lang siya, one take lang. One take lang yung kiss. Tsaka nagugulat sila na parang pag pupunta sila sa clubs, maraming, kumbaga, hook-up culture is malala din. Tapos parang... What is that? I mean, like, for example, mga one-night stands. Malala? Sa Korea. Kumbaga parang, di ba may uso nga sa si Hongdae. Hongdae ba yun? Hongdae boy, di ba? Yung parang, are you K-pop fans dito? open-minded? Ganyan. Kasi pag lumalapit sa mga foreigners na are you open-minded? Tapos parang gusto mo bang sumama pa uwi? Kumbaga, ano sila, may mga ganun. Tayo networking yun eh. meron ka ng pack ng Mga sabon. Saka mga sabon, pampaputi. Ganun. Kape na kung ano-ano Yes, flavor. pampapayat. Pero dun sa kanila, Open-minded ka ba? Power. sa mga club streets, ganyan, maraming na naging satire na siya ngayon kasi nga, parang some Korean men make fun of those guys. Pero maano rin ang hookup culture sa Korea. So yung mga foreigners, nagulat sila, nakala nila parang, kala ko, romance to. Kama-kama lang din pala. Which is not naman wrong. Pero, I mean, manage expectations lang, di ba? Kung gusto mo rin ng kama, go for gold. Pero, wag mo lang isipin na tipong, di ba, di ba, pag K-drama kasi talaga, pag nagko-confession pa, yung ang tagal, ang haba ng confession. Oo. Ano confession? Nagko-confess yung guy dun sa girl, di ba? Ang dami niyang mga sinasabi. Maraming lines? Oo, maraming lines. Sa totoong buhay naman ganun. Talaga? O isipin mo na lang, para sa totoong buhay ba, magiging jowa mo ba sa Pilipinas? Kasing gwapo ni Piolo Pascual, yung true. Well, si Lisa. Well, swerte ka rin sa part na yan, Lisa, di ba? Swerte ka rin sa part na yun eh. Di ba? Pero yung totoong buhay, parang jowa mo, kamukha ni Bea Alonso. Pero kung kunyari, ganun na, kung nag-base ka lang sa napapanood mo sa TV, ay, isipin mo talaga. Oo. Actually ako, ang na-attract talaga ako sa mga K-drama, yung pagkain. Ay, iba din. Pero yun talaga, Totoo yun. Legit yun. Totoo yun. Legit Diba? yun. Kasi naalala ko nung pandemic, pucha, di nanonood nga kami. Yun yung mga first natin, yung secretary something. What's wrong with Secretary Kim? Kim? At saka yung tungkol sa mga startup. Startup. Ayun, favorite ko yun. So, syempre, di ba pag kumakain sila, yung parang naroromanticize siya sa akin. Oo. So, parang, ang sarap ng Kasi nag-order na lang kami bigla, tapos kumakain kami ng ramyun. Kasi di ba, ang hilig nila i-feature iba't ibang klase. Yes, ng ramen, yes, diba? yes. Pero ang masasabi ko doon, na talagang true naman talaga, gwapo talaga ang mga Koreans. Of course, hindi naman lahat mukhang artista, pero whenever we travel, kunyari ni Jamaico, kung magko-compare kami sa mga ibang mga Asian the Korean guys are really very attractive and they take care of themselves very well. Grabe sila sa skincare. Yeah, yun na nga eh. Talagang Parang tsaka matangkad. porcelain Tsaka skin matangkad, eh. oo. Porcelain skin. Matangkad talaga sila, tapos gwapo, tapos wala silang, genetically, Koreans don't have body odor. Genetically. Meron silang mutation na wala silang jabar, putok. Jabar. Oo. So, pero na totoo, hindi sila nagpa-produce ng ganon. Siguro pwedeng amoy araw, alam mo yung ibang pero yung talagang, yung anghit ba, hindi nila na-produce. So, Korean pala ako. Wow! Kaso matangkad, sabi mo eh. Akala niya lang wala siyang amoy. Talaga, may amoy ako. Ha? May amoy ako. Ano po yun dyan? Talaga? Oo. Maasim na cute. Iba. Yung asim, iba pa yon. Yung sabi ko yung talagang yung jabar. Alam niyo, yung parang amoy sibuyas. Wala siyang ganon. Hindi kasi 3 araw hindi naliligo to eh. Naliligo ako for him. pag nag-aasim na siya. Pero pag hindi pa naman nag-aasim, okay pa yan.
Kaya nga wala masyadong deodorant sa Korea na binibenta. Ah, talaga? Diba? Ang daming kaalaman na sinishare ko dito. From LDR to deodorant. For someone who's ano masasabi mong advice sa mga tao who's who's in a relationship with a person of a different culture and sa mga nakaka-experience ngayon ng mga LDR. At yung mga gustong i-convince yung mga partner nila to actually move with them. Kasi for me, I feel kaya siguro hindi, ganun lang kaiksi yung LDR ninyo is, he finally decided that he wants to move here to the Philippines with you. Tama. Haba ng hair! Kuya, natatapakan mo. So, diba? So, yun. I think yun, i-share mo sa amin yun na how did you get there? Okay, I think, or parang advice, no? First and foremost, the only way that you can survive a long-distance relationship is if you are both secure in your relationship. So, yun muna ang pinaka-importante, more than the cultural differences, more than the... Kasi minsan naman pareho kayong Pinoy, pero LDR, di ba? Yeah, true. So, ano siya, it's more about knowing how to be trusting of your partner. Pero kung di nyo kaya magtiwala, siguro kung may past experiences, may mga history, then mahirap siya talaga. Yeah. This is very important na pinagkakatiwalaan yung isa't isa. Pangalawa, yung pagtira kasi kung saan mang country, this country or that country, I feel like a lot of it is economic also. So, hindi mo naman din maaano na parang kung gusto nilang tumira sa Europe or North America, siguro mas maraming opportunities there. Nagkataon lang na for me kasi, I think he knew that I would flourish here more. That's why he opted to join me here na lang. So, if it's the other way around, kunyari naman, kasi alam naman natin, medyo mahirap din naman talagang buhay dito, di ba? Hindi naman What does he talaga. do here? He works with me. We work together. We work together. So even our previous business, we'd work together. Yes. Ganyan. So, Even sa retail, when we had a retail before, we used to work together. So we've been working together for 15 years. So, it makes sense for us to be together. Ganon. And then, kung kunyari man na nag-decide kayo dito man or sa ibang bansa, siguraduhin nyo lang na kaya nyong panindigan siya. Kasi baka lang din, alam mo yun, at a certain point, biglang, ay, gusto ko nang bumalik sa country ko or the other way around. Then, that's gonna be harder. Yeah. Kung kailan naka-establish na kayo dito, biglang, ay, parang gusto ko nang bumalik ng Poland. Ay, Poland. Yeah, Poland. Biglang, ay, di ba? Tapos parang, a-uproot mo lahat, di ba? Yes. So, yun lang. I guess that's it. And, yung relationship namin na mag-asawa, feeling ko, it's also applicable kahit naman anong lahi eh. Totoo. Di ba? course, It's just so happen na naging Korean siya. Pero yung mga problema, mga challenges and mga blessings, applicable for everyone. I think ang pinaka-importante talaga is being open enough to get to know the person and really accept everything about the person you're with. Kung ano man, regardless kung anong lahi nila, kung anong background nila. Kasi, yun eh. Kahit naman iba nga yung culture, you still have to know the quirks of the person you're with and embrace them. Okay, that's nice. Thank you so very much. much. Wow, thank you Enjoyed so this. much. I think it's my first interview na ganito by the way. I normally interview people, but it's very rare that they interview me. So, thank you for the opportunity to share my story. Of Yes, thank you for course. being here. Thank you. So, meron tayong bagong segment. May abang tayo, may bago tayong segment. Ang tawag natin dyan, Talk Sheeter Confessions. Oh, wow. So, ibig sabihin, kasama na natin ng mga talk sheeters Oo, natin kasi parang ngayon puro sa tayo lang conversation nagko-confess natin. eh. Yung iba kasi natin mga talk sheeters, hindi lang mga tanong ang pinapadala nila. Some of them would like to share their own stories as well. So, ito na yung confession one. My partner and I have been in a long-distance relationship. So, isa na sa Saudi, isa na sa Canada. For 5 years now, but currently in the process of working things out due to her cheating last December 2025. What will be the right thing to do? Give a second chance or end the relationship? Ikaw na yan. Cheating that happened. Well, hindi kasi natin alam yung context, di ba? Yeah. Ako kasi, hindi lang ako kasi dun sa mismong deed. Bakit nag-cheat? Totoo naman. Diba? Kasi it's so easy to just make a decision na, nag-cheat ka, nakita kita may kasama kang iba, okay, bye, let's end this. What worked for me always is looking into the situation as a whole. What caused you to cheat? And sabi ko nga sa'yo, lagi is, ano kayang ginawa ko? Meron ba akong ginawa? I'm not saying na
it makes it okay. Mm-mm. But it makes it, you get a lot of more understanding and empathy. At mas nakikita mo siya pragmatically pag ganun yung approach mo. Kasi it's, of course, our first reaction, our knee-jerk reaction is, hindi, wag na yan, di ba? Gaano yung tiwala na meron kayo sa isa't isa? Ano yung mga na-establish ninyong mga ways to make each other feel that even if you're not together, you are emotionally present for each other? Ano rin yung mga, meron ba kayong routine na sinusunod? At pag sa mga panahong kailangan ka ng partner mo, nandun ka ba? And vice versa. Yeah. So, kung halimbawa na nandun ka, na naniniwala ka na Ginawa mo lahat. ang dami mong sinacrifice because, you know, you really make time for the relationship, you really make time to go out of your way to be there for your partner, and yet, nangyari pa rin yun, then it's possible that you might have to leave the relationship. Kasi, ano na yun eh, self-respect mo na yung mawawala doon. At saka siguro ang hirap din kasi hindi natin alam yung gravity ng cheating na yun. Kasi pwedeng may kinis lang bang iba o ano, o buntis na pala siya ngayon, hindi natin alam. Di ba? So, I mean, iba usapan rin medyo. Pero when you say kinis lang, di ba? Parang does it make it okay kung kinis Well, lang? siguro hindi. Siguro sa, I mean, ikumpara mo naman kasi, yung buntis na siya ngayon sa kinis lang. So, kinis, kaya lang, may lang yung kinis. Tapos number 2, for me siguro yun niya, kumbaga, kaya mo pa bang maibalik yung tiwala? Kasi 'di ba? Pwede mo naman subukan eh. Pero kahit 'di ba may mga kilala tayo na naibalik naman nila because of the hard work din ng parehong tao na nandun sa relationship. But may iba naman kahit sinusubukan ng tao nag-cheat na maibalik yung dating tiwala mo sa kanya kung ikaw mismo talagang andun ka sa hindi mo na rin maibalik yung tiwala. Then I think Pero mahirap paano na mo yan. maibabalik yung tiwala if LDR pa rin kayo? When the very reason kung ba't kayo naghiwalay is because you don't really see if that person is being honest sa sinasabi nilang ginagawa nila or hindi nila ginagawa in the relationship. Actually, komplikado naman siya talaga. Komplikado. Kaya di ba, ang dami nating, di ba, pag napupunta sa ibang bansa, marami tayong na-meet ng mga OFWs na Meron na silang mga pangalawang pamilya. Oo. Ano talaga eh. I mean, I think, complicated na as it is yung malayo ka sa pamilya mo. Coupled with loneliness and everything. So, ewan ko, mag-usap kayo. So, Ano ba? wala akong Encourage yung mga tao to confess to us. Hindi, mag-usap kayo. Mag-usap kayo. Pag-usapan niyo yan kung paano niyo malulusutan yung ganyang problema. But it will be hard. Kaya nga tayo nandito. And love, kasi kahit naman nandito tayo, I mean, ako yung sabi ko, it will be hard. But they have to talk about it. And they really have to fix things. Ngayon, kung maayos ba yun o hindi. Kumbaga, hindi siya yung tipong, after natin mag-usap na isang beses, o nagpakita ng magandang ugali itong si ate girl na nag-cheat, okay na. Hindi siya ganun eh. It will take a while. Matagal yan. Matagal na proseso yan. Pero yun nga, how do you get over the deed itself pag ginawa sa'yo? Like ikaw, sabihin sa atin nangyari. Subukan mo. Hypothetically nga. Hindi ko alam. Hindi, yun nga. Sige, okay. December 2025, hindi tayo magkasama, and then nag-cheat ako. You found out that, you know, I was with another guy. Anong... Hindi kita kakausapin. Okay, hindi mo ako kausapin. Tapos, how are we going to talk about it? Bahala ka. Ikaw gumawa ng kalokohan, di ba? Ba't ako kailangan makipag-usap sa'yo? Okay, so bakit ganyan nafe-feel mo? Nabibwisit ako eh. Hindi! Hindi ako maka-hypothetical pagdating dyan. Okay, bakit ganyan nafe-feel mo? Kasi anong level ng relationship meron tayo? Malalim! Okay, wala. Tapos, binibigyan ko lang sila ng example na... Nagagalit ako. Kaya ka ganyan, kasi nga, ibang klase yung tiwala na meron tayo. Kaya nga, And ba't parang mo wala gagawin yun siyang- sa akin? Hindi ko ginagawa. Kunwari, ginawa ko. Ba't mo nga ginawa? O, yun nga. O hindi, ba't sagutin mo ako? Ba't mo nga Pag-usapan ginawa? natin to. Hindi, sabihin mo, ba't ako kailangan mapag-usap sa'yo? Sabihin mo sa akin, ba't mo ginawa yun? O, ano, ginawa ko siya kasi, Ano, malamig? Malamig sa Canada? hindi. Super sexy and cute nung guy. Ay, Ano. putra, this. Super sexy, cute nung guy. Malandi Hindi ka. mo rin gagawin. Siguro, yung personality namin, look, halimbawa, kung ganito yung level ng relationship ninyo, na talagang you guys
almost no, kulang na lang, well, actually, pati mga Ano? very personal things na dirty little secrets, alam na namin talaga sa isa't isa. So, Tapos magpapalit mo ako. tapos ganun yung nangyari. Yun talaga. Pwede na talaga kayong, hindi, okay, yun di ba? So, Ay, yung buhok to! bakit puti? Okay. Matanda! Sa ganitong lalim ng relationship ninyo, you can actually just say na parang, kita mo, because we know each other so much, hindi ko ma-imagine na kaya mong gawin yon. It gives me enough reason to actually walk away and leave this relationship. But, on the other hand, pwedeng yun din yung reason kung bakit dapat hindi rin i-leave yung relationship. Kasi dapat, you know each other so well, alam mong hindi niyo to ginagawa sa isa't isa, baka merong reason kung bakit niya ginawa yun na mas malalim at hindi walking away yung Ang tanong, ito lang yun. Unang-una, magiging solusyon. ito yung unang-una. Ikaw nagsabi sa akin parate, di ba? Ba't hindi mo sinabi sa akin na may problema ka pala? So, ba't hindi mo sa akin sinabi may problema ka So, pala? yun nga, for example, hindi sinabi ng tao sa'yo na meron Oo nga pala, ibang tao Like to. ikaw. Ibang tao nga pala ito pinag-uusapan natin. Nanlalamig yung kamay ko. Like ikaw. Oh, ano? Marami kang mga hindi sinasabi sa akin na problema mo sa akin. Oh. Biglang nakikita ko na lang dito sa talkshows, binabalandra mo sa buong mundo ng problema ka pala sa akin. O so, pag nag-cheat ka, may reason ka to do that? Wala. Kasi hindi ako mag-cheat sa'yo eh. Kasi kahit sinasabi ko yung mga yun sa'yo, pinagkakwentuhan lang natin yun, natanggap ko na yun sa'yo. Walang rason What para... would cause you to cheat? Alam mo, honestly, wala akong maisip. Kasi masaya ako sa'yo eh. Hindi, ako, naniniwala ako doon, you can't tempt a happy person. Kahit ano pang sitwasyon ng meron kayo. Kung masaya kahit kontento kayo sa isa't isa. Hindi, wala akong maisip, honestly. Okay, confession 2. For context, nag-LDR po kami because of board exam review. Can you save a relationship ruined by board exam pressure? Anong ginawa niya? Nag-cheat siya? Dahil... Hindi sila nag-cheat. Okay. So, naghiwalay muna, nag-LDR kami because of board exam review. So, siguro, nasa iba't ibang lugar sila. Tapos, syempre, the pressure of the boards and everything. Walang time sa kanya. Walang time, everything. Walang time, basically. O, edi ang titid ng utak ng partner mo. Oh. Hindi, kasi... Pero paano kung 2 months pa lang sila? Wala pa, I think, sorry. Ang ibig ko sabihin doon, wala pang kasi like tayo, di ba? Kaya, ano ba to? Kaya, kahit nung time na naging sobrang busy ka na biglang from 24/7 magkasama tayo to not seeing each other almost every day. Gaano katagal ba yung board Makinig ka exam review? muna! Makinig ka muna kasi wala yung train of thought ko. Oh. Wala na. Hindi, like tayo, yung 2013, 14, 15, yung 3 years na yon na nabuo natin, na minundo natin yung isa't isa, feeling ko that really solidified the foundation of our relationship eh. So kahit biglang boom, nag-shift na lahat, naging busy ka, you had to prioritize other things, work, etc. As it is nga, may nafe-feel na ako sama ng loob nun eh. So siguro, kaya ako sinasabi na baka 2 months pa lang sila. Alam mo yung hindi pa talaga nabubuo yung dapat mabuo. Kasi syempre, sa pressure na ganyan, syempre future nila yan eh. Diba? Talagang pagtutuunan mo ng oras. And mahirap naman talagang pagsabayin. Pero I think yon parang I really feel like it's important na mas solidify yung foundation. So, ito, hindi ko alam. Si Lisa. Definitely, it's possible to save a relationship ruined by a board exam review. Kasi number 1, once na yung galit, yung tampo, yung feeling of neglect, nakahanap na ng tamang time and space para pag-usapan yon. Dahil hindi ibang party yung involved. Or Mas dahil... madali yun eh. No? Oo, mas madali siya. Kasi parang wala naman trust broken. Pressure, oo. You know, pressure ng school eh. He just had to make a choice. So, it's more like, I have to choose where I would spend my time. And hindi ikaw yun ngayon because itong pinagtutuunan ko ng pansin ngayon, para sa future din natin yun. So, kung naiintindihan ng partner mo yun na kaya ako nagre-review para sa board exam ko is, you know, in the future, this is something that could help both of us, you know, find stability. If they are both matured, then malalagpasan nila yun. As like kung sinasabi, pag-usapan nyo. I think you have to prepare each other din eh. 'Di ba? Yung mahirap din naman yung bigla ka na lang, hindi ka na lang kinausap.
Diba? So, siguro yun, kunyari, ganito yung mangyari. So, like tayo, diba? Remember, we had that conversation that you really had to tell me na, so, okay na ako i-explain ko lang. Na, diba, hindi ako yung priority mo and everything. Kasi, kahit may sama ko ng loob doon, napasok sa utak ko yun eh. So, na-prepare ko rin yung sarili ko na, okay. Diba? If she misses my calls or if kunyari hindi kami natuloy sa ganitong lakad kasi may biglaan ganitong meeting, I have to understand that. So, I think preparation is key. Importante na ma-settle niyo yung expectations ng bawat isa. Kasi syempre, pag hindi nasa-settle expectation ng bawat isa, mas dadami yung sama ng loob. Okay. Wow. At least may na-share ka. I know, I'm so happy with myself. Can you be physically far but emotionally present? And is that enough? I think yes. There are so many ways to compensate dun sa hindi kayo magkasama physically. But yun nga, doble extra effort siya talaga, feeling ko. But kaya sabi nga nila, di ba, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, yung importante for me, kasi mas may iba nga physically present but emotionally distant. Di ba? So, I think yun lang talaga, you really have to, when it's your time together, you really have to focus on your time together and make sure na, alam mo yun, talagang everything na you're supposed to be sharing with this person, sa kanya mo lang din talaga i-share, hindi sa ibang taong, dahil physically closer sila sa'yo, doon mo i-share. Kumbaga, lahat yun, i-reserve mo for your end-of-day talk with your partner. It's possible to be emotionally present for your partner kahit na hindi kayo magkasama. Pero sa reality talaga, it's really a conscious effort. Like, ang dami ko na kasing naging long distance relationships. Okay, Mexicano. Like even yung dad ni Amara, nag-start kami as he's from the US, I was from the Philippines. It was a whirlwind romance. We got together. 1 month pa lang naging kami na. He flew to the US. I thought kaya ko yung ganun. But siguro, depende rin sa state of mind mo, depende rin sa present situation mo. I was at the stage where I wanted to just really live my life. I was enjoying my freedom a lot. Tapos, ayoko nang may tao. Ayoko nang kailangan may extra pa akong gagawin para lang to cater to another person. So, yung umpisa talaga ng relationship namin, it was very shaky. Nagsimula tayo LDR. Ha? Tayo. Oo, tayo. Nung naging tayo ulit. O, diba? Nagsimula tayo LDR. Oo. Oh, ikaw, ano doon? Hindi, ako talaga sobrang, mas ma-effort ka nga nun eh. Talagang, kita mo si Lisa, yung mga pa-selfie yan, mga bagong gising, pero mabula-mula, alam mo, ganon. Ang tawag yan, nag-blush. Kunyari woke up like this. Pero alam mo, nag-blush on. So yun, you have to really prepare yourself that when you are in an LDR, a long-distance relationship, para siyang twice ng magiging effort mo sa kung physically together lang. May picture pa physically yan, nasa together bathtub kayo. siya. So, ganon. Yeah. Kasi, In fairness, ilang buwan din tayo Marami- LDR nun? ha? Ilang buwan din tayo nag-LDR nun? 5 months. Oh, matagal din. The effort is double because you're compensating for the time that you are not physically together. Iba kasi yung andyan lang siya, nagkita kayo, you're together, di ba? Para ano lang yan eh. Pangit yung example. Halimbawa, work from home at saka on-site work. Sorry. Diba? Hindi. Kasi halimbawa, nasa bahay ka, you have to make double the effort to make yourself feel that you're present ka, di ba? Hirap na hirap yung staff natin magsabi, working from home, mag-update ng status nila. Kasi iba yung halimbawa, nandiyan ka lang. Yeah. Nakita ka, hi, I'm here, I'm working. Pero hindi, pag nasa bahay ka, hindi kita nakikita eh. Kailangan paramdam mo sa akin, andyan ka. O, di Baka ba? may mag-picture sa'yo dyan, ha? So, di ba? Mag-change ng status. Pag nag-message, hi, I'm here. Di ba? So, parang ganun lang siya. Sorry yung example ko, pero it has to be something very real to me right now. Di ba? Yun yung difference ng having someone na they're still emotionally present for you, even if they are physically far. Yan. So yun nga, di ba? From time, di ba? Distances, constant waiting, late night calls, and the like, di ba? Yung mga emotional highs and lows of being apart.
Ngayon, di ba, pinaalala sa atin na yung mga long-distance relationships, hindi lang siya about kilig, but trabaho siya. Okay? And it's about building that trust, patience, and choosing each other even when everything feels difficult. And, at the end of the day, LDR isn't just about surviving the distance. It's about the decision to show up, the decision to take the risk, and to finally choose being together after all the waiting, uncertainty, and sacrifices. Kasi yun, kailangan talaga araw-araw you're choosing to be with the person you're with. Yes. It's always a choice. Na pagising mo, ay, hindi ko na naman siya katabi today, but I wanna be with this person. Because yun nga you can just easily also leave the relationship when you don't, we're not happy. And, syempre, kung sino yung mga nasa paligid mo, iba yung feeling mo na parang may taong nandyan sa harap mo na pwedeng, that you can actually be with in place of the partner that you're with, but you're choosing to be with that partner that you're not with. So, yes, talagang effort siya. But if that person is worth it, and sa kanya mo nararamdaman yung mga feelings na in the future, pag pinag-investan mo ng panahon at oras to, makakapagbigay sa'yo ng long-term happiness, then go for it. Tama yan. But before we end our episode, gusto lang namin i-shoutout si Kumaring Ruby Ariola, 9031 from Italy. Hi! Pasensya na kung nasunog yung niluluto mo dahil sa amin. Oo, lagi na lang. Pasensya na. Thank you for joining us under the sheets tonight, Talk Sheeters. Don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Our podcast is also available on Spotify. So guys, make sure to follow us there and leave a comment or message kung meron kayong mga gustong topic na pag-uusapan namin at pag-aawayan namin sa susunod na episodes. This is Talk Sheets with Eyes and Liza, where we strip down and bear it all under the covers. So don't hold back, just Talk Sheets!